Magandang araw sa ating lahat. Ako nga pala si Ginong Erwin Bristol. Ang tatalakay natin ngayong araw ay patungkol sa epiko ni Biyag nilang Ang. Bago tayo tumungo sa maikling buod, tukuyin muna natin kung sino-sino ang mga tauhan dito. Mga tauhan sa Biyag nilang Ang. Lamang, bayani sa epiko, matapang na mandirigmang may kakaibang lakas. Don Juan, ama ni Lamang na pinatay ng Igorot, Tantuan, siya ay isang isandero. Namuangan, ina ni Lamang. Igorot Tantuan, trigong nakalaban ni Lamang sa paghahanap niya sa kanyang ama. Ines Kanyoan, ang babaeng ibig at pinakasalan ni Lamang. Rarang, isdang tradisyonal na inuhuli ng mga bagong kasal na lalaki. Berkakan at Berkahan, ang pating na lumunok at kumain sa buhay ni Lamang. Aso at ang tandang, ang dalawang kasamang hayop ni Lamang na may taglay na kapangyarihan. Sila ay tumulong sa kanya sa panliligaw kay Ines Kanyoan at bumuhay kay Lamang ang matapos nitong pangkain ng Berkahan. Sumarang, karibal ni Lamang sa panliligaw kay Ines Kanyoan. Lakay Marcos, ang matandang inuutusan upang sisilin ang buto ni Lamang. Sina Don Juan at Namuangan ay isang mag-asawang naninirahan sa Nalbuan. Mayroon silang isang anak na lalaki na nagangalang Lamang. Bago ipinanganak si Lamang, umalis at nagpunta sa bundok si Don Juan upang sugurin ang mga kalabang Igorot. Wala pa siyang 9 na buwan na sinapupunan ng ipinanganak si Lamang. Pagkalabas ni Lamang ay agad na itong nakapagsalita. Sinabi niya sa kanyang ina na Lamang ang ipangalan sa kanya at siya na rin ang pumili ng magiging ninong niya sa oras na siya ay bininyagan. Nagtanong si Lamang sa kanyang ina kung nasaan ang kanyang ama dahil sa mga oras na siya ay pinanganak, wala sa tabi niya ang kanyang ama. Nang sinabi ng Nimuangan kung nasaan naroroon si Don Juan, nagpasya si Lamang na puntahan ng kanyang ama, ngunit ayaw nitong payagan ng kanyang ina. Nagpumilit itong umalis kaya wala pa rin nagawa si Namuangan. Habang naglalakbay si Lamang sa kabundukan ay nagpasya itong magpahinga muna hanggang sa ito ay makatulog. Habang siya ay natutulog, napanaginipan niya na nangyaring masama sa kanyang ama. Kaya dali-dali itong kumilos at nagtungo sa hutan ng mga Igorot. Nang siya ay makarating doon, nakita niya ang pugot na ulo ni Don Juan. Sa sobrang galit nito, naghiganti at pinapatay niya ang mga Igorot. Nagtagumpay si Lamang. Habang papauwi si Lamang sa Nalbuan, naligo naman muna ito sa ilog ng Amboraya. Sa tulong ng ilang kababayan na nandun, din sa ilog na iyon, sobrang dumi ni Lamang, namatay lahat ng isda sa ilog at napuntahan naman sa Pampang ang iba pang lamang ilog. Nang makarating ito sa Nalbuan, ipinaghanda niya ang kanyang magagarang damit dahil pupuntahan nito si Doña Ines Kanyoan. Bago ito umalis, ay pinahalalanan ito ng kanyang ina na maraming manliligaw si Ines. Habang pupunta si Lamang sa kalulutuan, nakasalubong nito ang isang kaaway na si Sumarang. Si Sumarang ay isang manliligaw ni Ines. Habang nagkaroon ng diskusyon sa pagitan ng dalawa, sumilit naman si Ines mula sa bintana upang tignan ang kanyang mga manliligaw. Pagkatapos ng paghaharap ni Lamang at Sumarang, dumiretso si Lamang sa bahay ni Ines Kanyoan. Nag-uusap sina Lamang at ang mga magulang ni Ines. Nagkapasyahan ng magulang ni Ines na papayag lang silang pakasalan si Lamang si Ines kung magbibigay siya ng kasing pantay ng yaman ng mga magulang ni Ines. Hindi naman nag-alinlangan si Lamang at pumayag ito. Pagka-uwi ni Lamang sa Nalbuan, sinabi niya sa kanyang ina na ikasal siya kay Ines. Pagtapos niyang kasal nila, naatasan naman ni Lamang ang nasumisid ng isang uri ng lawang dagat o rarang. Bago pa naman gawin ni Lamang iyon, napanaginipan niyang may masamang mangyayari sa kanyang kaya nagbilin siya sa kanyang asawa na si Ines na kapag ang hagdan ay umagana ng malakas at ang kusina ay nasira, ang ibig sabihin nito ay may nangyaring masama na kay Lamang. Kinaumagahan, naganda si Lamang para umalis. Pagkarating niya sa kanyang destinasyon ay agad na itong nagtanggal ng damit at agad na sumisid. Nabigo siyang makakuha ng rarang ng unang pagkakataon, kaya sumubok ito ulit. Sa pangalawang pagkakataon, nakain na siya ng pating. Dahil sa nangyari kay Lamang, nangyari din ng mga senyales na binigay ni Lamang kay Ines. Humingi ng tulong si Ines kay Marcos na isang
maninisid para mahanapin si Lamang. Namatay si Lamang pero nahanap ang mga boto nito at muling nabuhay sa tulong ni Marcos at ang tanda.